Magandang araw mga maglulupa. Dalaw tayo sa bukid oh. Medyo mainit pa dahil hindi pa dumadapo, malayo pa naman si Bagyong Upong. Kaya itong ating bagong nanlalabas na variety RC624 dinalaw po natin ay ano. Yung mga pangilang-ilang labas ay yun yung mga palimping ng ating pinunlaan. Pero itong mismong tanim na 624 eh ano, bago pa rin lang nanlalabas talaga. At ito na mga ating katabi mga maglulupa, ayan o, ang ganda na. Hindi ko alam kung anong variety, hybrid po yata ito. Maganda na ang kanyang uhay. Medyo nahuli tayo ng patanim dahil nga ng inaha yung ating punla noong nakaraan, kaya nagpahuli na tayo. Medyo umidad yung ating punla, pero maigi na rin po't nagkaganon dahil kung hindi naman natin ginawa yun, eh malamang wala lalo tayo na itanim. Eh nga mga maglulupa, ang problema kapag tag-ulan, maraming sakripisyong nangyayari. Hindi mo pwedeng sabihin na doon sa schedule mong mga panahon, o araw, o oras ay pwedeng masunod karaka-raka kapag tag-ulan. Talagang mayroong mga suspensyong nangyayari dahil lang panahon nga po ay hindi natin pwedeng masabi kung kailan dadating may bagyo, may ulang malakas, kasi ulang malakas lang problema na. Pero sa oras pong ito mga maglulupa ay kahit naman papaano eh sa tingin ko'y pakikinabangan, no? May mga dumalang pa nga oh. Yan oh. Diba? Yan oh. Medyo dumalang pa yung iba nating tanim dahil nga ng pagkatanim ay inuulan-ulan pa rin. Pero salamat pa rin po tayo sa Diyos. At kahit papaano eh sumurvive. Bagamat may mga dumadaan nga po mga medyo malalakas na mga kaulanan at bagyo. At ito nga po ating karatig na to, yan o, ay talagang lusot din dahil mas malaki na ito nung dumating yung bagyo. Kaya lusot na rin. Tayo naman hari nawa dahil nalalabas pa lamang ay tingin po naman natin itong upong na ito, kapag ka talagang hindi naman masyadong raragasa dito po sa lugar namin, ay baka sakali nga pong manlabas itong aking palay na ito ng walang masyadong aberya. Nakapagpa-spray na po tayo nitong nakaraang araw ng mga pamatay insekto. Ang totoo nga niyan eh, kahit ganyang kaberde na siya, hindi na tayo nakapag top dress. Kasi nga po ulos-ulos yung mga kaulanan. Sa bagay, yung kasing ulan ay nitrogen. At yun ang nakakapagpaberde din minsan ng ating halaman. Kaya ang ginawa natin ay nagpulyar tayo. At sinamahan natin ng pamatay insekto, yung pang waya-wayan sinasabi po dito sa area namin. Yun pong nagdadala sa ating mga palay ng yung namamatay ang puno na sinasabi nilang hanip. Ang totoo niya, hindi naman yan hanip. Yan po yung brown hopper po na talagang mapaminsala pagdating po ng lalo na kung hindi mo naagapan kapag uhay na siya saka tumatalab. Kaya dapat pagka nakapag top dress po tayo ng abono man o kahit hindi man, sa 30 to 45 days dapat makapag-apply po tayo ng pamatay brown hoppers. Kasi po ay talagang kapag nanlabas na at kung mismong uhay na, kung minsan nga kung kailang hinog na, saka pa siya dadami. Ang isa pa po doon, ang anticipation, para hindi masyadong dumami, huwag po laging magpatubig. Kasi doon sila mas mabilis manganak. Doon po sa mga area na matutubig ang linang. Ay sabagay, tag-ulan po ngayon, kaya dapat talaga maaga po tayo sa pag-spray po ng pamatay hoppers para hindi po natin maranasan yung kagaya po na napapanood po natin sa mga pinakikita po ng ating mga kasamahang mga magsasaka na nasusunog po yung kanilang mga uhay pag anihin na. Nangyari na po rin sa amin yan noong mga nakaraan na tayo po ay halos may area na isang malaking
pilapil. Sunog lahat, dapa, bago anihin. Kasi nga po tuyo yung kanyang puno, tapos yun naman kanyang laman, hindi na talaga maglaban ng makapal. Dahil nga po wala nang iititing bitamina sa katawan dahil kipis na yung pinakakatawan ng ating halaman, ng ating palay. Kaya po dapat sa pag-apply po ng pamatay brown hopper ay maagap din po. Kung maaari pa nga 2 beses tayo mag-spray ng ganitong klase ng pang-insekto, kasi yun po ang kailangan para ma-wipe out po natin bago talagang magkalampakan yung ating uhay ng ating palay. Kaya ito po, mga minamahal na maglulupa, kapag ito ay medyo marami ng labas, i-spray ulit tayo ng pamatay insekto at angya na may kasama pa rin pong pamatay brown hopper, para po makasiguro po tayo na sa kanyang paghinog ay hindi po mayuyutok o matutuyo yung pinakapuno po ng ating palay. Ayan po ang kalimitan po nating ginagawa dati pa, dahil naranasan na nga po natin na tayo po ay masunugan. Yun po ang problema. Akala natin hanip, hindi po yan hanip. Yan po ay hopper na talaga namang sobrang niyang sinisip-sip yung katawan ng ating palay. Kaya po nadadali niya na kapag bumigat na mismo yung uhay ng ating palay, maobliga na talaga siyang malaglag o dumapa. Bukod sa halos wala na ring laman yung uhay ng ating palay. Kumbaga maipa. Kasi nga po wala nang bitaminang maitit o masipsip sa katawan yung ating pong mga uhay. Kaya kalimitan bumagsak na, kipis pa yung kanyang uhay. Pero sa oras pong ito mga maglulupa, dinalaw nga natin itong ating RC624, at sa oras na to ay halos nalalabas na, may pangilan-ilan na nga pong labas. Ayan. At antabayan na pa natin, matagal-tagal pa po ito, halos 1 buwan pa. Mauuna talaga yung ating mga karatig na unang nagpatanim, na hindi masyadong nadali yung kanilang punla nung panahong malalakas yung bagyong Krising, Imong at saka Dante. At yun po ang medyo nakasagabal sa atin, kaya tayo po inaantala ang pagpapatanim. At sa oras pong ito mga minamahal na maglulupa, ito ang status ng ating RC624. Kahit papaano bibigyan tayo yata ng biyaya ng Panginoon. Ang importante dito ay huwag masyadong masalanta muli ng dadating na mga bagyo, kagaya nitong si Upong na sinasabing malakas. At sa oras pong ito, isa siya sa banta para medyo humina po ang magiging ani kung sakasakali. Pero huwag naman sana, ang panalangin po natin, yun nga po ang sinasabi po natin ang dami po nating panalangin po nating makasurvive, dahil sa totoo lamang kaya po ito dumalang ay nagkaroon na talaga ng mga epekto yung mga dumang mga bagyo dito sa ating lugar. Kaya nga po sa ngayon nananalangin tayong huwag bumagyo at masalanta itong ating tanim, na baka sakali mag-ani nga po tayo kahit paano. At nananalangin din po tayo na matapos po nating mag-ani ay magkaroon po ng isang magandang presyo po naman ng ating halaman, ng ating produkto. Dahil kung hindi pa rin po mga minamahal na maglulupa, ay tuloy-tuloy po ang ating dusa. Wala na pong awat yan. Kasi kung hindi pa rin po magkakagano na ang presyo po ng ating produkto ay hindi pa rin po aangat doon sa nararapat na presyo para po tayo makatabla sa ating pong mga gastos at pagod, ay talagang sobrang laking dagok po sa magsasakang kagaya po natin yung mangyayari pong yun. Pero nananalangin pa rin po tayo, tuloy-tuloy po tayong humihiling siyempre sa Panginoon ng gabay para po tayo mag-ani, at siyempre sa ating pamahalaan para po tayo tulungan sa presyo po ng ating produkto. Isipin nyo po yun, sobra po talaga ang panalangin ng mga magsasaka pagdating po sa pag-asenso, para sa kung sakasakali ay kumita sa amin pong ginagawang hanap buhay pong ito. At yun nga po, ang Panginoon pa rin ang nagtatakda kung kami po ay talagang mag-aani, pero ang presyo po ang nagtatakda, tao. So sa oras mong ito mga minamahal na maglulupa, manlalabas pa lamang yung ating RC624.
Magandang araw mga maglulupa.